diretsong sagot. Kailangan natin ng diretsong sagot. May kakayahan tayong wasakin ang kahit anong nasa ilalim ng bundok, Pikex. Senador, kumpidensyal ang aming kakayahan. Pero kung may kayang abutin ng kahit ano, ang hukbo ng Estados Unidos yon, pinakamakapangyarihan sa mundo. Tungkol ito sa opsyon at kompromiso. Nagpanik ang Iran matapos isiwalat ng kalihim ng digmaan ng Estados Unidos kung paano wawasakin ng sandatahang lakas ng Amerika ang bundok ng Picareta. Sa mga huling oras ng Martes, ika-21 ng Hulyo, 2026. Ipinahayag ni kalihim Pete Hegseth sa harap ng Senado na ang sandatahang lakas ng Estados Unidos ay may mga lihim na kakayahan para maabot ang mga protektadong estruktura saan mga panig ng mundo. Kasabay ng pagkumpirma ni Donald Trump na targetin niya agad ang underground complex ng Iran malapit sa Natanz, lumabas ang pahayag na ito. Sa bidyong inilatala ng Clash Report, tinanong ni Senador John Kennedy si Hegseth kung kaya ng Estados Unidos sirain ang anumang nakatago sa ilalim ng bundok ng Picareta. Iwas ni Hegseth na ibunyag ang mga kagamitan, plano o detalye ng operasyon dahil karamihan sa mga kakayahang ito ay nananatiling classified. Gayunpaman, iginiit niya na walang estruktura ang ganap na hindi kayang abutin ng kapangyarihang militar ng Amerika. Naganap ang testimonya sa Senado sa Washington sa pagdinigukol sa karagdagang pondo na hiniling ng Administrasyong Trump. Nagsimula ang sesyon bandang 2:00 hanggang 2:30 ng hapon, lokal na oras, at agad itong napunta sa usapin ng digmaan laban sa Iran, sa naval blockade at sa pag-usad ng nuclear program ng Iran. Ang bundok ng Picareta ay matatagpuan mga 220 kilometro sa timog ng Tehran, malapit sa nuclear complex ng Natanz. Ipinapakita ng mga satellite image na may 220 metro, higit sa 100 metro ng bato at mga pinatibay na pasukan. Nagsimula ang konstruksyon pagkatapos ng mga pag-atake at sabotahe na tumama sa Natanz, kung saan sinabi ng mga opisyal ng Iran na magsisilbi ang lugar para sa paggawa ng mga advanced na centrifuge. Pinili ng rehimen ng Iran na itago ang estrukturang ito sa loob ng bundok dahil mas mahirap hanapin, pasukin at sirain ang mga pasilidad na nasa ilalim ng lupa. Ang problema para sa Tehran ay ngayon, ginawa na ni Trump na isang hayagang target ang pinagtataguan. Ayon sa presidente sa White House, malamang na atakihin ng Estados Unidos ang lugar na yon sa lalong madaling panahon gamit ang malakas na puwersa. Naniniwala ka bang nilipat ng Iran ang mga sentripugang nuklear sa bundok Pikax? Kapag sinabi mong hindi pa tapos, ano pa ang dapat tapusin? Sa palagay ko, posibleng sila ang gumawa nun. Wala tayong record. Puro peking balita lang ang nababasa at nakikita natin. Ang mga balita ay madalas magkamali, kaya alam mo, baka sa pagkakataong ito, kama sila. Pero ayos lang. Walang saysay yan kung walang silang materyales. Tungkol ito sa mga sentripuga, mahalaga lang kung may materyales sila. Sinusubaybayan natin sila. Nandyan ang aksyon. Atakihin natin ang lugar na yan, sigurado. Malamang sa lalong madaling panahon. Oo, wala silang magagawa rito. Hindi ko ito madalas sabihin. Kung alam kong may magagawa sila, hindi ko ito sasabihin. Pero atakihin natin ang lugar na ito sa lalong madaling panahon at nang napakatindi. Ang mga impormasyong ibinahagi ng Israel sa Estados Unidos ay nagdulot ng hinala na libu-libong sentripuga ang maaring nailipat sa complex. Kinilala ni Trump na may posibilidad na mangyari ito, pero nilinaw niyang wala pang kumpletong pampublikong kumpirmasyon ang Washington. Patuloy na nananatiling delikado ang sitwasyon dahil hindi matyak ng International Atomic Energy Agency kung ano talaga ang nakalagay sa mga lagusan ng Iran. Dito mismo inilagay ni Hegseth ang rehimeng Iranian sa isang bangungot. Hindi sinabi ng Pentagon kung anong kakayahan ang gagamitin, ilang hakbang ang kailangan o saan manggagaling ang operasyon. Sa isa pang video ng Clash Report, mas pinatindi ni Hegseth ang kanyang pahayag nang matanong tungkol sa kampanyang militar. Tinanong niya ang mga senador kung papayag ba silang kontrolin ng mga ekstremista ang sandatang nuklear na banta sa mundo. Pinaahalagaan ko kung paano walang sinuman ang tunay na nanalo sa isang digmaan. Pero narito ako sa harap ng komite na gusto lang pag-usapan ito. 4 na taon na nilang tinatalakay ang estratehikong pagkatalo sa labanan na 4 na buwan lang na layong hadlangan ng Iran sa pagkakaroon ng bombang nuklear. Walang sapat na pagkilala sa lungsod na ito sa makasaysayang nagawa ni Pangulong Trump.
Gusto nyo ba ng mga radical na Islamista na may mga sandatang nuklear? Bomba para harapin ang mundo? Walang talumpati, walang oras. Hindi ko naintindihan. Hindi mo kayang sagutin ang tanong ko, kaya lilipat na ako sa susunod. Pinagtitibay ng pahayag ang dahilan na inilahad ng gobyerno ni Trump para pigilan ng rehime ng Iran na itago ang mga sentripuga at materyales sa mga pasilidad na lalong pinapalalim. Pinuri ni Hegseth si Trump sa tapang at pagsisikap pigilan ng Iran na magkaroon ng sandatang nuklear. Tinukoy ng kalihim ang programang Iranian bilang konkretong banta na hindi dapat baliwalain habang pinapalakas ng rehimen ang mga lagusan, ikinakalat ang kagamitan at nililimitahan ang pagpasok ng mga internasyonal na inspektor. Inasahan ng ganitong pangyayari, kaya dapat kilalanin si Pangulong Trump sa kanyang pamumuno at tapang na tiyaking walang sandatang nuclear ang mga radical na Islamista na maaring banta sa atin. Ipinakita ng pagdinig ang laki ng operasyon. Ayon kay Hegseth, umabot sa 37.5 bilyong dolyar ang nagasto sa digmaan. Humihingi ang Pentagon ng karagdagang 12 ng bilyong dolyar para mapunan ng bala, pasahurin ng sundalo, panatilihing umaandar ang eroplano at palitan ang nagamit na kagamitan sa labanan. Nagbabala siya na ang kakulangan ng pondo ay maari magbawas sa pagsasanay at makompromiso ang depensa laban sa misil at drone. Abang nagsasalita si Hegseth sa Senado, kitang-kita ang galaw ng mga eroplanong militar ng Amerika sa gitnang silangan. Ito ay open source na profile. Naitala ng Intel ang 6 na KC-100 at 35 na mga eroplanong pang-refuel na nag-operate sa ibabaw ng Israel at Jordan. Isang mabigat na transport plane sa ibabaw ng Saudi Arabia, isang platapormang panghimpapawid para sa maagang babala sa rehiyon at mga eroplanong pang-refuel sa Persian Gulf. Ang galaw na ito ay bahagi ng kampanyang panghimpapawid na umabot na sa 10 magkasunod na gabi. Ayon sa Central Command ng Estados Unidos, tinamaan ng puwersang Amerikano ang mga sentro ng utos, depensang panghimpapawid, pasilidad sa dagat at mga lugar na ginagamit sa paglulunsad ng misil at drone. Sa bidyong inilathala ng ASIM, kinompronta ni Senadora Patty Murray si Hegseth tukol sa kipot ng Hormuz. Tinanong niya kung paano nagawang pababain ng husto ng Iran ang trapiko sa dagat matapos sabihin ng kalihim na kontrolado ng Estados Unidos ang daanan. Sabi ni Hegseth, matagal nang hawak ng Washington ang galaw sa rehiyon pero aminado siyang nakakagawa pa rin ng paminsan-minsang pag-atake sa mga komersyal na barko. Sige, tuloy tayo. Noong Mayo 5, sinabi mong hindi kontrolado ng Iran ang kipot at may pulang, puti at asul na simboryo sa ibabaw nito. Kung totoo, paano napababa ng Iran ang trapiko ng barko sa kipot halos sa wala noong nakaraang linggo? Naglipat kami ng 400 hanggang 500 milyong bariles ng langis mismo sa ilalim ng ilong ng Iran sa Proyektong Kalayaan. Ginawa namin lahat ng palihim dahil mas epektibo kaysa lantaran. Matagal na namin kinokontrol ang trapiko roon. Pero magpapatuloy ba silang nagpapaputok sa mga barko? Iyon ang nangyari. May tigil putukan kami noon. Pagkatapos, pabayaan nilang inatake ang mga barkong pangkalakalan. Sinabi rin ni Hegseth na nananatiling epektibo ang paghara ng Amerika laban sa mga barkong Iranian at mga barkong patungo mga pantalan ng Iran. Ayon sa kanya, hindi siningin ng rehimen ang mga singil na ibinantang ipapataw at 12-12 ng barko ang napilitang umatras, magbago ng ruta o itigil ang operasyon sa mga pantalan ng Iran. Pero sinabi mo rin sa parehong press conference na dapat payagan ng Iran na malayang makadaan ng mga barko dahil ang mga internasyonal na tubig na yon ay pag-aari ng lahat ng bansa, hindi kanila para maningil ng toll. Noong isang linggo, iminungkahi ni Pangulong Trump na magpataw ng toll na 20 sa bawat barkong dumadaan sa kipot. Dahil tumutol ka sa paniningil ng toll, ikaw ba ang nag-request kay Pangulong Trump na huwag ituloy ito o iba? Hindi naniningil lang toll ang Iran, pinapaputukan nila ang mga barko ngayon. Sinabi ni Trump na gusto niyang magpataw ng 20% toll. Binoblockade na natin ngayon ang lahat ng barko at pantalan ng Iran. At? Epektibo ang blockade, tapos na oras ko. At pagkatapos, ibinalik ang blockade matapos ang mga bagong pag-atake laban sa mga barko sa kipot ng Hormuz. Diyan na tumitindi ang presyon kay Teheran mula sa lahat ng panig. Inaatake ng Estados Unidos ang mga estrukturang militar sa gabi, binablock ang mga daanan sa dagat, binabantayan ang himpapawid, at patuloy na binabantaan ang Montanya de Picareta.
Idineklara pa ni Trump na wala siyang agarang interes na muling simula ng negosasyon dahil ayon sa kanya, lumalapit lang ang mga Iranian kapag nararamdaman nilang nadudurog na sila ng opensiba. Gumaganti ang Iran gamit ang misil, drone at pag-atake sa mga pasilidad na konektado sa Estados Unidos sa Golpo. Ngayong Martes, sinabi ng mga puwersang Iranian na tinamaan nila ang mga posisyon ng Amerika sa Bahrain, Kuwait at Jordan. Tinamaan ang barko sa kipot ng Hormuz, kaya napilitang lisanin nito ng mga tripulante. Tumugon ng Washington sa pamamagitan ng pagpapatuloy ng mga pag-atake laban sa mga target sa timog at kanlurang bahagi ng teritoryo ng Iran. Ayon sa inilathala ni Mario Naufal, ibinagsak ng depensa ng himpapawid ng Iran ang isang drone sa silangang Azerbaijan. Ibinawa ng Post ang posibilidad na ito ay isang RQ, 170 ng Amerika o isang eroplanong harop ng Israel, ngunit hindi pa nakumpirma ang pagkakakilala nito. Ayon sa medyang Iranian, sinabi nilang isang kalabang drone na pang-isahang atake at na-intercept ito ng integradong network ng depensa sa himpapawid. Ipinapakita ng kakulangan ng pagkakakilanlan ang antas ng alerto sa loob ng Iran. Anumang bagay na makita sa himpapawid ngayon ay agad na nagdudulot ng reaksyon dahil ang mga pasilidad ng command, radar, mga launcher at mga underground na estruktura ay binabantayan. Tinutukoy ng rehimen ang pinagmulan ng mga paglipad at minamanman ng rehiyon habang tahimik ang Pentagon sa kanilang mga klasipikadong plataporma. Ginawang publiko ng rehimen ang banta sa bundok ng Pichareta para pilitin ng Iran na alisin ang kagamitan, pumayag sa inspeksyon o makipagnegosasyon sa ilalim ng matinding presyon. Isang bagay na pinustahan ng Teheran ay na ang isang estrukturang nakabaon sa ilalim ng napakakapal na patong ng mga bato ay magiging hindi kayang galawin. Sa Senado, sinabi na kayang abutin ng hukbong katihan ng Estados Unidos ang alinmang lugar habang nagpapatuloy ang pambobomba ng mga puwersang Amerikano laban sa sistema. Inihahanda na ng militar ng Iran ang susunod na yugto ng opensiba. Salamat sa panonood hanggang dulo. Suportahan ang aming proyekto at mag-ambag ng pinansyal sa pamamagitan ng Pixki na makikita sa inyong screen. Kami ay independenteng channel na nagbibigay ng tamang impormasyon. Ang inyong ambag ay tumutulong sa aming pagpapatuloy.